Energy FM. Bangga, wag mo sabihing radyo, sabihin mo. Energy! Hoy, sa magandang morning sa lahat po ng mga pangga po natin. Excited na sa lihim ng liham. Good morning din sa mga pangga natin dyan. Taga naman nagdadalawang isip pa kung magpapadala ba ng liham sa amin or hindi. Oo. Huwag ka na magdalawang isip dyan, ipadala mo na yan at i-share mo na sa amin yan. Hoy, madali lang yan, Mars. Sa mga nagtatanong, paano nga ba magkwento sa lihim ng liham? Well, all you have to do is to send us a message. Tapos dun sa message na yun, dapat nakalagay yung kwento mo. Punta ka sa Energy FM 1067 on Facebook, send message button, press mo yun, tapos doon mo ilahad lahat ng nararamdaman mo. Correct. Ibulong mo na sa amin yan. O di kaya naman sa aming mga sariling Facebook pages. Hanapin po Mayor Iska at Lindsay 1067. Ayan. Very, very good morning sa lahat po ng mga nag-aalmusal kasalukuyan sa mga oras na ito. Diba? Yung mga kumagat ng chicken burger. Correct. Ganyan. Kaharap yung mga katrabaho niya na para bang siya lang yung tao, diba? Nang iinggit, Mare. Get to the next level. But anywho, halika na at simulan na po natin itong kwentuhan na ito dito sa Lihim ng Liham! Lihim ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit. Sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Mahal kong Lindsay and Iska. Thank you kung mapipili niyo po ang story ko dito sa Lihim ng Liham. Sana po, mabigyan niyo ako ng payo. Simulan natin sa nagkakilala kami ng boyfriend ko dahil magkatrabaho kami. 4 years na kami this year. Masaya at stable kami kasi araw-araw nakakasama at nakikita namin ang isa't isa. Not until mag-resign ako because of personal reasons. Nagka-PCOS ako. And I wanted na magpahinga nung time na yon. Pero doon na din pala magsisimula ang labuan namin ng boyfriend ko. Yung boyfriend ko ay 32 years old na. Samantalang ako, 27. Kung iisipin nyo, pwede na kaming magpakasal. Pero never naming napag-usapan yun. Siguro dahil gusto kong siya yung mag-open ng topic na yun. Kung ako ang tatanungin niya, maski on the spot na kasal, papayag ako. Ganon ko siya kamahal. Yung boyfriend ko po, may anak na siya, pero hindi sila kasal noong babae. Responsible siya kasi alam ko namang nagpo-provide siya para doon sa bata. Tanggap ko lahat ng flaws niya sa buhay. Kasi ganon akong girlfriend eh. Iintindihin kita. Uunawain at irerespeto ko din yung kwento tungkol sa kanyang anak. May mga times na hindi siya nag-open about doon sa kanilang anak, pero okay lang yon sa akin. Simula nung mag-resign ako, ramdam ko na nag-iba na. Hindi ko lang pinapansin. Hindi ko po masyadong pinapansin yung mga naiisip ko. Kasi sabi ko, hindi naman maglolo ko yun. Mahal ako nun.
Nagle-lay off na sa company namin. Baka natambakan siya ng work, kaya may mga araw na hindi siya nagpaparamdam sa akin. Ganon yung thinking ko. Iniintindi ko yun. Fast forward, May 11, nito lang. Out of nowhere, bigla siyang nag-chat sa akin saying na nawalan na siya ng gana. Sorry, ayaw daw niya akong paasahin. Ako naman biglang nagulat. Kasi nagkita lang kami nitong Monday. At okay kami. Bakit nagkaganon? Sa sobrang sama ng loob ko, naisip ko na meron siyang iba. Nagpaka-detective ako dahil sa sobrang sama ng loob ko. Hindi na rin ako nakapag-isip ng tama. Chinat ko agad yung babaeng pinaghihinalaan ko kasi matagal ko nang napapansin yung babae na yun. Iba yung galawan niya. Girl's instinct ba? Mali ko lang talaga, nagpadalos-dalos ako. Pero matagal na niyang alam na nagseselos ako doon sa babae na yun. Kasi ayaw ko yung close siya sa mga babae. Nabasa ni girl yung chat ko. Expected ko na magsusumbong talaga yun. Kaya nung nalaman niya, sa galit, binlock niya ako. Nagkagalit kami nun. Akala ko tapos na kami ng boyfriend ko. Mahirap pala tanggapin kasi gusto ko pa maayos eh. Pero dahil sa actions ko, dahil sa pagmamadali ko at dahil sa galit ko, nagkagulo ang lahat. Every day umiiyak ako. Gusto ko kasi talagang maayos kami. Every day tinititigan ko yung Facebook niya. Gumawa kasi ako ng dummy account para lang makita kasi baka meron siyang post. Baka inalis na niya yung pictures naming dalawa. Take note, hindi po ako nagbubukas ng Facebook niya kasi never kong hiningi out of respect for privacy. After ilang days, inalis niya na yung pag-block niya sa akin. Nagmamakaawa ako noon. Sabi ko mag-usap naman kami. Magkita naman kami. Kasi gusto ko talagang maayos. Kung sasabihin niya na ayaw niya na, gusto ko sana personal. Para matauhan siguro ako. Kaya naman nagkita kami. Pero hindi namin napag-usapan yung pangyayaring blockan, awayan. Natakot din naman akong ungkatin kasi ayokong matapos yung araw na yun. Iniisip ko, baka kasi huling araw na namin yun. Sinulit ko na lang nang magkasama kami. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. Magkasama lang kami maghapon. Nitong linggo na ito, ramdam na ramdam ko naman na napipilitan na lang siya sa akin. Alam kong may lamat na. Pero hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na maaayos kami. Pero lately na-realize ko, may worth naman ako ah. Dapat bang ayusin ko pa to? Nag-chat ako sa kanya na kung ayaw na niya, mag-usap kami ng maayos. Hindi kasi pwede ngayon kasi ayaw kong makaistorbo sa trabaho niya. Matatanggap ko ang lahat kung personal niyang sasabihin sa akin na wala na talagang pag-asa. Kesa ganito, walang kasiguraduhan. Nalaman ko rin na wala pala siyang plano na pakasalan ako.
kung makikipag-ayos ba siya, sa tingin ninyo, mag-work out pa rin ba kami? O baka naman kailangan ko na talagang mag-move on. Maraming salamat. Ako nga po pala si Chichi. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Chichi! Hello, girl! Ay naku, Mare, sa kanyang katanungan, kung sa tingin daw ba natin mag-workout pa yung relationship nila? Alam mo, Chichi, it depends. Depende yan kung paano nyo aayusin. Kasi Mare, kung titinan lang natin, di ba, the bigger picture, kung magiging okay pa ba silang dalawa, madaling sabihin na hindi, magiging okay kayo. At madali ring sabihin na hindi na kayo magiging okay niyan. Oh. Ngayon, Chichi, nasa inyong dalawa yan kung paano nyo i-work yung mga bagay-bagay para sa inyong dalawa. Kasi alam mo, Mare, ang nakikita kong problema dito, maliit na bagay lang naman. Diba? Pero kasi sinabihan siya nung lalaki na parang ayaw kitang paasahin. Oo. Na parang wala akong plano para sa'yo. Ngayon, Chichi, nasa sa'yo yan. Kung kayo bang tanggapin ng isang lalaki na nandyan lang para sa'yo at nandyan ka lang para sa kanya, kumbaga companionship lang. Pero wala naman talagang plano in the future para sa'yo, di tanggapin mo. Pero kung gusto mo ng next level relationship, nasa sa'yo yan kung gusto mong umalis sa ganyang relasyon. Kasi Mare, mahirap talaga magstay sa isang relationship kapag magkaiba kayo ng gustong mangyari sa buhay. True naman. Diba, etong si Chichi gusto niya na mag-settle down. Sabi nga niya, kung magpo-propose sa kanya lalaki kung shotgun wedding, kaya niya, papayag siya. True. Pero yung lalaki kasi ang mismo nagsabi sa'yo na huwag ka nang umasa at ayokong magpaasa. Oo. Mahirap talaga, Mari, no, kapag ang lalaki or sa lalaki mo narinig yung ganong bagay. Oo. Kasi ang lalaki ang nagtatanong sa atin ng, will you marry me? Totoo. So kapag hindi siya nagtanong sa'yo ng ganon, girl, ano pang ginagawa mo dyan? So ano ka na lang, girlfriend ka na lang forever? Habang buhay ka na lang ba magiging kasintahan, hindi magiging asawa? True. Diba? Alam mo, Chichi, kung matatanggap mo in the next few years, hanggang tumanda kayong dalawa na hindi kayo kasal at wala kayong pamilya, sige, magstay ka dyan sa lalaking yan kung talagang mahal mo siya. Pero kung may plano ka talaga mag-settle down, may plano ka magkaroon ng pamilya, edi it's about time na dapat mag-isip-isip ka. Ako naniniwala naman ako na tama naman, no? May mga lalaki kasi na talagang kapag naging in a relationship nila, na sila, tapos nakita na nila yung babae na para sa kanila, pakakasalan ko agad to. Ganyan, may mga ganyang lalaki. Na Totoo yan. kahit alam mo yun, wala pa silang masyadong pinagdadaanan, you just know that she is or he is the one kapag nakita mo na siya. Pero kasi Mari, naniniwala din ako na may mga relasyon na you have to work on a lot of things. You Correct. have to feel experiences, no? Experience a lot of moments together. At saka meron talaga dapat kayong pagdaanan ng mga malala bago mo masabi na, this is my person. Oo. Ito yung partner ko. Ito yung gusto kong pakasalan. Baka kasi 4 years pa lang kayo and sa totoo lang medyo maiksi pa yung 4 years para malaman mo kung siya na ba talaga. 'Di ba? Although sinasabi ng mga experts na naku, malalaman mo yan in just a span of 6 months kung talagang siya na talaga yung gusto mong pakasalan. Pero yun, may mga relationship at mga marriages na nabibuild siya over time. Hindi yung tipong, ay mahal ko to. Hindi yun yung, hindi kasi minsan hindi minsan nag-a-apply yung magical moment para sa lahat ng tao. Yung iba talagang marami silang pinagdadaanan kaya mo nasasabi na, teka lang, hindi ko na kaya nang wala siya. Kasi siya na talaga yun eh. Parang ups and downs nandyan kami para sa isa't Correct. isa. So baka kasi ganun yung sa inyo, Chichi. Hindi mo kasi pwedeng i-compare yan sa iba eh. Ngayon kasi ideal at 27 sa babae, yung iba mga nagpapakasal na. Totoo yan, may pamilya Tapos, na. 32, 33, mga lalaki, ideal na rin na marrying age na. Pero what if hindi naman talaga sa inyo yun, hindi ganun ka-normal yung sa inyo. Diba? So, yun lang para sa akin. Pero kasi kapag nagkaroon na ng lamat yung relationship, hindi naman talaga natin masasabi agad na, wala na yan. Tulad ng sinabi ng partner ko, no one would ever know. Totoo. Kung talagang, alam mo yun, kayo ba ay para sa isa't isa. Kasi kailangan yung pagtrabahuhan yan eh. Kailangan yung ayusin. Oo. Diba? Ang best analogy dito, Mare, sa nakikita ko sinabi mo kanina, parang mga tao lang yan na may mga inborn talent. At may mga tao na kailangan paghusayan, kailangan ng practice para matutunan yung skills na yun. At ganun yung relationship nyong dalawa.
Hindi lang in just a snap, hindi lang overnight na okay na to, siya na talaga ipapangasalan ko, siya na talaga ipapangasawa ko, hindi ganun. Oo. Kailangan makilala nyo muna isa't isa, kailangan malaman nyo muna yung karakas at galawan ng isa't isa. Ganyan naman talaga eh. Totoo naman, Mari, kasi minsan talaga may mga tao nagmamadali, 'di ba? Na after ilang months nagpakasal kagad sila, tapos it turns out na hindi pala sila okay, hindi sila compatible. Oo. Alam mo, Chichi, mas okay na rin na marami kayong pinagdaan ng challenges, marami kayong mga pinagdaanan na problema para mas tumatag yung relationship nyong dalawa. Malay mo, ito, Chichi, itong mga bagay na sinabi niya sa'yo na hindi pa siya ready, na wala siyang plano sa'yo, baka challenge lang to para sa inyo. Kasi medyo confused pa rin ng mga lalaki. Mari, age of 32, ang mga lalaki hindi pa masyado matured ng ganyang edad. Baby pa eh. Di ba ang mga lalaki, wala pa talaga sa isipan nila na At magkapamilya 32 sila. Kasi late na nagmamature ang mga lalaki. Totoo yan. May mga lalaki na kailangan mag-asawa muna, magkasal muna sila bago nila ma-realize na ay, kailangan ko na pala mag-man up. Kailangan ko na pala magpakalalaki kasi padre di pamilya na ako ngayon. Diba, may mga pagkakataon na questionin mo eh. Hindi mo ba ako mahal? Kaya hindi mo ko kayang pakasalan? Ang daming factors kasi para mag-decide ang lalaki na magpapakasal na sila at talagang iti-take na nila next level yung inyong relationship. Correct. Diba, ang daming factors yan tulad ng financially stable ba siya? Talagang ikaw na ba talaga? Yun talagang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Ngayon, kung hindi pa, baka naman, tulad nga na sinabi ko, baka you have to work things out with him at marami pa kayong dapat ma-experience together. At ikaw din naman bilang babae, huwag ka rin magmadali, girl. Totoo ka, John. Diba? Although masarap talaga yung feeling na, alam yun, ikakasal. Na may plano para sa'yo lalaki. Na talagang ikaw yung gusto niyang makasama. Yung marinig yun na parang, ikaw na talaga yung gusto ko. Oo. Ikaw na talaga yung pinipili kong makasama ko habang buhay. Masarap kasi sa feeling yun. Totoo yan, At Mari. feeling ko yun yung hinahanap ni Chichi na hindi niya talaga naririnig kasi nga hindi pa siguro ready yung kanyang boyfriend. Totoo. Baka this time, Mari, sa panahon ngayon, hindi pa ready yung lalaki. Pero baka in the future, in the next years, maging okay na siya at ready na siyang pakasalan ka. May mga lalaki talaga straightforward lang magsalita, Mare. Siguro itong boyfriend niya, wala lang filter. Sa sinabi lang sa kanya na wala pa kasi yung plano sa'yo ngayon siguro. Oo. Mali lang siguro yun yung choices ng words niya na sinabi sa'yo. At saka na-realize ko, ang dami kasing factors that you have to consider. Malay mo, nung hindi kayo naging okay, hindi rin siya okay sa trabaho niya. Hindi siya okay sa pamilya niya. Alam mo, through experience, na-realize ko na ang tao, dapat hindi mo sinasabayan ng stress eh. Totoo. Halimbawa, kasi ang mga lalaki, nasa-stress yan, pero hindi sila nagvo-voice out. Oo, yeah. Well, may mga lalaki na nagvo-voice out, pero nasa-stress sila, kinikimkim nila. Ngayon, dahil kinikimkim nila, hindi alam ng mga tao sa paligid nila na may ganito pala siyang problema, may ganito pala siyang dilema. Kasi, sinosolo niya lang. Tapos, here you go, nasasabihin mo sa kanya na gusto ko na magpakasal, gusto ko nang magkapamilya, ako ba yung, alam mo yun, ako ba yung nakikita mo sa future mo? May pinoproblema nga siya eh. Dumagdag ka lang sa stress niya. Dumagdag ka lang, di ba? So, minsan kailangan mong i-weigh in yung sitwasyon na kung nasaan yung partner mo o yung lalaki. Kasi Correct. baka mamaya, ready naman siya, nasa stress lang talaga siya ngayon at hindi niya lang talaga magawa ng paraan yung isang aspeto ng buhay niya, tapos dadagdag ka pa. Correct. Diba? So, baka mamaya, kaya lang kayo nag-clash, kaya lang kayo, feeling nyo, hindi kayo meant to be together is because hindi pa ayos yung isang parte ng buhay niya na yun. Alam mo yun, Mari, wala sa panahon at saka wala sa sitwasyon, wala sa lugar yung pagtatanong mo sa kanya nung bagay na yun. Kaya yung first thing na lumabas sa isipan niya, yun yung sinabi niya sa'yo. Kaya kailangan talaga i-timing natin ang lahat ng bagay. At naniniwala ko ang lahat ng bagay para maging okay talaga, may right timing. Diba? Kasi dun sa sinabi niya na ayaw kitang paasahin, baka kasi nung, alam mo yun, iniisip niya na hindi ko nga maayos yung buhay ko eh. Dahil magulo nga yung trabaho ko, hindi ko masuportahan yung sarili ko eh. Tapos hahanap ako ng pakakasalan ko. Yun nga. Diba? Baka kasi wrong timing lang talaga. The love is there, the pagmamahal is there. Pero baka medyo nagka-clash lang ang mga bagay-bagay sa buhay niya ngayon. Kaya niya nasabi na ayaw kitang paasahin. Oo, baka nasa middle life crisis pa siya, girl. Diba siya na yung nagsabi eh, na nagkakaroon ng pagle-layoff sa trabaho. So, malaking bagay yun ha sa lalaki kasi kailangan ang mga lalaki naniniwala ako na dapat lagi silang may anda, lagi silang may pera. Kasi naturally, providers talaga yung mga yan eh. At ang mga lalaki stress talaga kapag walang maipo-provide sa taong pakakasalan at mahal nila. Totoo. So, siguro hintayin mo muna na kung kaya mo maghintay. Actually, ito ay decision mo eh. Kung kaya mong hintayin na maging ayos siya sa buhay, nasa sa'yo yan kasi kung sasabihin mo na mahal mo siya, dapat willing ka maghintay. Totoo, Mari. Although hindi naman namin sinasabi na hindi maghintay ka lang forever, no. Kasi babae ka. Diba? Ang sinasabi natin dito, Mari, yung kung kaya mo. Kung kaya mo maghintay, 'di ba? Oo. Kasi ang mga lalaki magse-settle down lang 'yan kapag okay na siya sa buhay niya. Totoo. 'Di ba? At ang mga babae naman mag-settle down yan kasi mahal nila yung tao. 'Di ba? Ang mga babae kahit magdildil ng asin
basta kasama Papayag nila. yan. Oo, magdildil ng asin. Basta alam mo yon, kasama nila yung lalaking mahal nila. Carry yan. Okay lang yan, pero ang mga Push. lalaki kasi bilang provider nga sila at may pride sila sa mga sarili nila, gusto nila maging okay at smooth sailing ang kanilang pamilya at ang kanilang buhay. Na mahirap i-achieve, ha? Correct. Sa panahon Kaya ngayon, nga, pare. Diyan mo matetest ang pagmamahalan ninyong dalawa. Oo. Kung tipong kapag wala na kayong matirahan, mahal nyo pa rin ba yung isa't isa? Pag wala na kayong pera, wala na kayong makain na masarap, mahal nyo pa rin ba yung isa't isa? Correct. Love will keep us alive, ganun. Pero kasi naman kapag yan. mahal mo isang tao, di ba, gagawa ka ng paraan. Ganun talaga. At bilang ang mga babae, importante sa mga lalaki yun na appreciate natin sila. Totoo. Kaya tayo, dapat, alam mo yun, ma-appreciate natin sila, number one yan. Correct. At dapat, Chichi, appreciate mo muna yung mga bagay na kayang ibigay sa'yo ng boyfriend mo ngayon at huwag mo siyang madaliin. Oo. Diba? Wala naman tayo sa racing girl. Oo. Again, decision yan kung gusto mo. Kung Correct. gusto mong tumagal kayo at maging together kayo ng mas matagal pa or even for a lifetime. Tama. Diba? At syempre naman, Pangga, dapat gustuhin mong tumutok lang sa atin ngayon dahil oras nga natin 9:28 na. Ako pa rin ang girlfriend, Boss Radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah! At kasama pili nyo pa rin ang nag-iisang mayora nyo sa radyo, Mayora Iska. Tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo...